po ang tatanungin niyo, iba ang paniniwala ko. Una, hindi ako naniniwala na maraming tao ang gustong mamuhay ng second rate, insignificant at unremarkable na buhay. Ikalawa, hindi rin ako naniniwala na iyan ang gusto ng Diyos para sa akin, para sa iyo, at para sa ating lahat. Ang paniniwala ko po, mga kapatid, nilikha ka ni Lord for greatness. Naniniwala ko na sa kaibuturan ng pagkatao mo ay may God-given desire to make a difference sa mundong ito in your time. Naniniwala rin ako na ang gusto ng Diyos na ikaw at ang iyang katabi mo ay maging great. Katunayan, hindi tinutulan ni Lord ang idea ng pagiging great. Instead, itinuro pa niya kung paano maging great ang isang tao. Ngayon, tanungin ko kayo uli, sino sa inyo ang nais maging great? Amen. Lumakas na ang amen ngayon. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatang true greatness. Sabihin nga ninyo, true greatness. Ang tanong na sasagutin ng mensaheng ito ay how to be truly great in the perspective of God. Ano ba ang greatness na nasa isip ni Lord nang sabihin niyang, if any of you wants to be great? At upang mahalagang maging klaro, alamin muna natin kung paano dinedefine ng mundo ang greatness. Ito pong si Alexandra Ayala is a 20-year-old Filipino professional tennis player. Marami sa atin ay alam ito. At this young age, nakaabot na siya sa career high na tinatawag na WTA Singles Ranking of World number 45. At itong ang Women's Tennis Association is the principal organizing body for professional women's tennis worldwide. Sino po ba nakakakilala kay Ayala? Taas ng kamay. Kilala niyo siya, hindi po ba? There are over 700 women professional tennis player in the global competition. Kaya ang ranking po ni Alex Ayala na number 45 out of 700 is considered a very elite position. Historical ito sapagkat siya lamang ang Pilipino nakaabot sa ganitong world ranking sa professional tennis. Marahil, hindi pa siya ang greatest sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, mga kapatid, maiko-consider siya sa ngayon na greatest tennis player. At ayon kay Ayala, ang achievement na ito is a result of her lifetime of hard work. What does it imply, mga kapatid? In order for you to be great by the world's standard, you need to be at the top. Kailangan mong gawin ang lahat upang maging lamang sa iba. Kailangan mong lampasan ang husay, talino at kapangyarihan ng iba. Kailangan mong i-promote ang sarili mo sa pinakamataas na posisyon. Kailangan mong ibigay ang lahat, dedikasyon, passion, concentration, sacrifices, lahat para maging great. At dahil sa bigat ng presyo ng kailangang bayaran, hindi marami ang nais maka-achieve ng greatness. Hindi marami ang naniniwala na ang pagiging great ay para sa kanila, and as a result, tinanggap ng karamihan na ang pagiging great ay para lang sa mga piling mga tao. In the secular world, greatness is usually defined by visibility, power, and personal achievement. In the secular mindset, you are called great when you rise above others in power, success, wealth, achievement, and fame. The world defines greatness by how high you climb, how many you beat, and how much attention you gain. But this is not so in the kingdom of God. Jesus did not just make changes in the definition of greatness. He, in fact, replaced the definition. At binasa natin ito sa ating context. Sabi niya, not so with you.
Sa Gospels ay may tatlong pagkakataon na binanggit si Lord na kanyang pagtuturo ang tungkol sa pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sabi nga po natin uli, dakila sa kaharian ng Diyos. Sino ba ang tatawaging great in the kingdom of God? Una, those who practice and teach the word of God. Matthew chapter 5 verse 19, kaya't, sabayan niyo ako sa pagbasa, kaya't ang sinumang lumalabag at nagtuturo sa iba na lumabag sa kahit na pinakamaliit na utos ng kautusan ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang sumusunod at nagtuturo ng mga utos na ito ay ituturing na dakila sa kaharian ng langit. So, yung palang mga mahilig lumihis sa kalooban ng Diyos at lalo na kung nandadamay pa ng iba, ituturing na list sa kaharian ng Diyos. Pero, kapag practitioner ka na, at lalo na kung sinashare mo pa ang Word of God, ikaw ay ituturing na great sa paningin ng Diyos. Isang paraan para maging great sa kaharian ng Diyos ay ang gawin at ituro ang salita ng Diyos. Ikalawa, those who display childlike humility. Sa Matthew 18, habang nasa kalagitnaan ng pag-ministry sa crowd sa Galilea si Lord, nagtalo-talo ang mga alagad niya kung sino sa kanila ang may pinakamataas na ranggo sa kanilang grupo. Siguro, walang gustong pumayag na mababa lang ang ranggo, kaya lumapit sila kay Lord at tinanong siya ng ganito. Who is the greatest in the kingdom of heaven, Lord? Ang ginawa ni Lord, tumawag siya ng isang maliit na bata. Then, sabi niya sa Matthew 18, verses 3 and 4, sundan po ninyo sa screen, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa, na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. So, dapat pala ang gusto sa atin ay maging childlike tayo. Take note, hindi po sinabing childish. Sana nakakaintindihan tayo. Magkaiba po ang childish at saka yung childlike. Maiksi nga isang sample lang, yung childish na mga Kristiyano matampuhin yan. Patitisurin yan. Yung childlike, yan yung mga matured, madaling magpatawad. Hindi nagtatanim ng galit. Ikatlo, those who possess a servant's heart. Sa Mark 10, papunta sila sa Jerusalem, nagtatalo na naman ang mga alagad tungkol sa posisyon sa kaharian ng Diyos. At ganito ang itinuro ni Lord sa kanila, mga kapatid. Mark 10, chapter 43, verse 45. Pwede po ba? Kayo, tulungan niyo ako. Kayo naman ang bumasa ng malakas. Ready? Go. Ngunit, para sa ikatutubos ng marami. Kung papansinin po ninyo, mga kapatid dito, hindi sinabi ni Lord na huwag natin dapat hangarin ang maging great. So ayon sa Kanya, hindi masama at hindi mali ang maghangad nito. Hindi niya kinundina ang mga may pagnanais na maging great. Sa halip, itinuro niya kung paano maging truly great person. Great person by the words, not the words standard. Ang gusto niyang mangyari, para ka maging dakila, ay yung salita ng Diyos
Yon ang pamantayan. Hindi ang sanlibutan ito. A person with a God-honoring, God-glorifying, God-pleasing greatness. Ngayon, tanong kayo uli. Sino dito ang nais maging dakila sa paningin ni Lord? Itaas ang kamay. Praise God. How to be truly great in God's kingdom? Being great in God's kingdom, ito na ang pinaka-noble ambition na dapat mong ipursu. Sabihin nga po ninyo, noble ambition. The good news is, you are indeed created for greatness. I pray na sa mensaheng ito, i-reveal sa atin ni Lord ito sa pamagitan ng 4 na paraan. Naka-ready na po ba kayo, mga kapatid? Ready na ba kayo, mga kapatid? How to be truly great. Number 1, serve. Serve, choose the right path. And the right path, according to Jesus, is servanthood. Sabi nga po ninyo, servanthood. But the truth is, hindi po ito natural sa atin, mga kapatid. Tayo ay ipinanganak na makasarili. Tanggapin nyo man yan o hindi. Isang example. Pagka meron tayong group picture, di ba may group picture? Sa GLCM, mahilig tayo magpa-picture. Sino ba ang inyong tinitingnan sa picture? Hindi ba yung sarili ninyo? Tinitingnan nyo ako, pogi ba ako? Maganda ba ako? Ayos ba yung mata ko? Ayos ba yung makeup ko? Clear ba? Hindi ba palaging ganon? Pag nakita mo yung sarili mo, at saka mo titingnan yung iba. Tama o mali? Kasi makasarili tayo. Ang isang bagong panganak na sanggol, pag uwi niya galing sa ospital o paanakan, ay hindi magtatanong ng paano ako makakatulong sa bahay. Siyempre, umiikot ang mundo ng isang sanggol sa sarili niya at sa kanyang mga pangangailangan. Okay lang po iyon para sa isang sanggol. Ngunit, hindi ito okay. Hindi ito okay. Kung ikaw, ang edad mo, 30 ka na, pero umiikot pa rin ang mundo mo sa iyong sarili. Ayaw tumulong, ayaw mag-cooperate, ayaw mag-submit, ayaw magsilbi. Ang gusto ay siya ang pinagsisilbihan. Ganyan po ang kalakaran sa mundo. Sa church, hindi lang masyadong ipinapahalata ito. Pero, meron din sa pamilya ng Diyos na may ganitong saloobin. Ayaw nilang mag-serve. Gusto nilang sila ang sineservisyuhan. Ayaw nilang magbigay. Gusto lang nila tumanggap. Kaya yung iba, offering lang ang binibigay, ayaw mag-tithes. Aray. Ayaw nilang mag-minister sa iba. Gusto nila yung iba ang mag-minister sa kanila. Ayaw nilang tumulong o mag-participate sa ministry. Gusto nila sila ang miniministrihan. Pero, mga kapatid, para mag-mature, kailangan mong iwan ang childish ways at maging God-centered at people-centered sa halip na self-centered. Amen. Para mag-mature, kailangan mong maging servant. At dahil nga hindi ito natural sa atin, kailangan natin ang tamang motivation para mag-serve. At ang motivation natin sa paglilingkod ay we serve unto the Lord. Kung hindi ka nagse-serve as unto the Lord, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi po kayo tatagal. Hindi ka tatagal. Kapag ang pananaw mo ay tao ang pinaglilingkuran mo, pag dumating ang panahon na nagbago sila, mawawalan ka na ng gana sa paglilingkod. Ang totoo, ang tao nga ay nagbabago. Mabuti kung laging sa ikabubuti. Paano? Kung hindi. So, dapat maging malinaw ang motive. I serve as unto the Lord. Sabi nga natin pong uli, I serve as unto the Lord. Isang acid test po ito, kung ikaw ay magtataglay
ng tinatawag na heart of a servant. Sabihin nga po ninyo, heart of a servant. Kapag ikaw ay makaranas tratuhin ng gaya sa pagtrato sa isang tao na sa mababang kalagayan sa buhay, meaning, kapag naramdaman mong tinirato kang katulong o alila, o kapag wala man lang any form of appreciation, yung bang tipong masasaling yung pride mo. Nasaan ba yung pride? Nasa puso o nasa ulo? Lalo na kung sa panukat mo ay pantay lang kayo ng kalagayan o nakakahigit ka sa kanya. Heto ngayon, kung paano ka magre-react dito, no, doon mo masusukat kung may heart of a servant ka talaga. Maliliit na bagay lang yan. Baka mamaya ang sumigaw sa'yo, katulad mo rin, ako, sigawan mo ako. Inutusan mo ako, mas mataas pa ako sa'yo. Yan, dyan nasusubok yan. Kasi nga, hindi likas sa atin na marunong mag-serve. Mahalagang tanong, do you serve just to receive appreciation? Kayo lang ang makakasagot noon. Anyway, tama lang naman na hindi tayo makulang sa pag-appreciate ng mga taong tumutulong sa atin, kahit sa maliit na bagay. But in reality, hindi po laging ganon. May mga taong feeling nila utang ng loob mo na paglingkuran sila. So, paano magre-react sa ganyan? True servants are those who find happiness in serving. Pag gusto ng tunay na kaligayahan, yun talagang gusto mong maglingkod. Kahit sino ang makakita o di makakita at kahit walang magpasalamat sa iyo. Dahil alam nila na hindi nalilinggit kay Lord ang kanilang ginagawa at si Lord ang magre-reward sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, si Lord ang magre-reward sa iyo. Tingnan niyo po ninyo ito. Service is the very purpose of life, and greatness comes through service, not spotlight. And the good news is everybody can be great because anybody can serve. Lahat tayo, we can serve. Kaya, do you want to be great? Serve. Pangalawang punto, mga kapatid, serve like Jesus. Follow the true model. Jesus is our example of how serving leads to greatness. Kung di ka sigurado kung paano mag-isip at kumilos ang isang true servant, tingnan po ninyo ang halimbawa ni Lord. Philippians chapter 2, verse 5 to 9. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang tanong, mga kapatid, bakit itinaas ng Diyos si Jesus ng lubusan? Dahil ibinaba niya ang kanyang sarili at naging servant. So, kung nais mong maging dakila, kailangan mong maging servant. Bago ka maging great, kailangan mong tularan si Jesus, si Kristo. Kasi maraming tao, ginagawa ang lahat para maging somebody. Pero si Lord, mga kapatid, na higit pa sa somebody, pinili niyang maging nobody. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Gusto nating i-promote ang ating sarili, pero si Jesus, ibinaba niya ang kanyang sarili. Gusto nating ipulpil ang ating sariling ambisyon, pero
tinupad ni Jesus ay ang kalooban ng Ama. Gusto nating ma-achieve ang status na may mga nagsisilbi sa atin. Pero si Jesus, pinili niyang ang magsilbi at ialay ang kanyang buhay. Ipinakita ni Jesus ang attitude ng isang servant. Kaya sa John chapter 13, noong gabi siya ipagkanulo, kumuha siya ng tuwalya at palanggana at tinugasan ng mga paa ng kanyang mga alagad. Jesus showed us how a servant acts. He technically took the role of a literal servant that night. Hinugasan niya ang paa ng mga alagad gaya ng isang kung paano ito ginagawa ng isang alipin. Nagawa ni Jesus nagampanan ng papel ng isang servant dahil alam niya kung sino siya. Wala siyang kailangang patunayan kaninuman dahil alam niya kung saan siya nagmula at alam niya kung saan siya patutungo. Dalawang dahilan kung bakit may mga taong ayaw mag-serve o mag-minister. Una, masyadong mababa ang tingin nila sa paglilingkod at hindi ito nababagay sa kanila. Ikalawa, masyadong mataas ang tingin nila sa paglilingkod at hindi sila nababagay para dito. Pero ito ang halimbawang ipinakita ni Jesus, mga magulang at mga kapatid. A servant put others before themselves. A servant sees the needs and meets them. A servant does not care about who gets the credit, but what needs to be done. A servant cares more about doing what is right than caring for his personal rights. Kaya, do you want to be great? Serve like Jesus. Serve like Jesus. Pangatlong punto, serve from grace. Serve because you are saved. We are saved to serve. Salvation made you qualified to be saved. Mga kapatid, natanggapin po natin si Lord, una sa lahat, naligtas ka. Papunta ka sa langit. Hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Meron ka ng eternal life. Totoo ito, at ito talaga ang maganap sa iyo pagdating ni Lord o sa araw na umuwi ka na kay Lord. Ngunit bukod dito, may isa pang dahilan, mga kapatid. Salvation made you qualified to serve. Yes, iniligtas ka ng Diyos para sa purpose kung saan mo gugugulin ang eternity. Ngunit yamang wala ka pa sa kalagayang ito, ang isa pang dakilang dahilan ng pagliligtas sa iyo ay upang gugulin ngayon mo sa paglilingkod. You were saved to be free from sin and the punishment of sin, but you were also saved to be free to serve the Lord. Kaya sabi po ng Galatians chapter 5 verse 13, sige po, basahin natin ang talatang ito ng malakas. Ready, go? Mga kapatid, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. You were not created to live a self-centered life. Nilagay ka niya sa mundong ito upang maglingkod. Hindi ka nilagay ng Diyos sa mundo para mamuhay ng self-centered na buhay. You were created and were saved to make a difference in the lives of other people. And there is only one way to do this. At ito ay ang tularan ang ginawa ni Lord. Mark chapter 10, verse 45 again, ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Naparito si Jesus para magsilbi at hindi para pagsilbihan. At kung nais mo na maging katulad ni Jesus, ito rin ang dapat mong gawin. You don't wait to become somebody para maglingkod, mga kapatid. Hindi mo kailangang magkaroon ng title na minister para mag-ministry. Hindi after sa ministry title si Lord, mga kapatid. Tandaan po ninyo, siya po ay after siya sa works of ministry. Katunayan, siya mismo ay hindi gumamit ng title na bishop o reverend para sa kanyang sarili.
sapat nang ikaw ay maging born again upang maging minister. Kaya sa tuwing ginagamit mo ang iyong talents, ang iyong abilities, ang iyong experience, ang iyong oras at ang iyong lakas para tulungan ang ibang tao, at kapag ang grasya ng Diyos na tinanggap mo ay nagmo-motivate sa iyo at ginagawa mo ito bilang pagkilala sa kabutihan ng Diyos at para sa pangalan ng Diyos, ikaw ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya ang question, are you saved? At kapag yes ang sagot mo, then serve. Pang-apat at panghuli, serve with purpose. Serve as you are called to. One way we serve God is by serving other people. Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers. Minamahal at pinaglilingkuran natin ng Diyos sa pamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa mga tao. Hindi lahat ay pastor, pero lahat ay dapat mag-serve gamit ang mga kakayahang meron sila. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, mga kapatid. Sa church ay nakikita natin ito. May nagtuturo, may nagpipreach, may nagka-counsel, may nagpipray, may nagli-lead ng life groups, may naglilingkod sa praise and worship, may nag-aaser, may martial, may nagpapanatili ng kaayusan sa worship hall, may nangangalaga sa pera ng Diyos, may nag-aalaga ng mga gamit, nagluluto, may nagsisilbi, at marami pang uri ng paglilingkod. Mababasa natin sa Ephesians, sa Romans at sa Corinthians ang iba't ibang spiritual gifts at ministry gifts. At masaya akong sabihin sa inyo mga kapatid na kaya nagpapatuloy at lalo pang umuunlad ang ministry ng GLCM, may naliligtas, may lumalago sa pananampalataya, may natetrain sa paglilingkod, ay ito ay dahil ang bawat sa inyo ay mistulang bahagi ng isang katawan na gumaganap ng kani-kanilang tungkulin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa inyong buhay. Hindi mo kailanman maaabot ang greatness na inilaan ng Diyos para sa iyo hanggat hindi ka nagsisimulang mag-serve. At hindi rin kailanman maaabot ng church ang greatness na inilaan ng Diyos para sa atin hanggat hindi ka nagsisimulang mag-serve. Ang kakulangan sa paglilingkod, mga kapatid, ay hadlang sa iyong paglago at pati na rin sa paglago ng simbahang ito. Ang paglilingkod ay pagpahayag ng pagmamahal sa Diyos at sa mga tao. Ang paglilingkod ay isang gawa ng pagsamba. Ang paglilingkod ay isang paraan kung paano tayo nagiging mas katulad ni Jesus. At ang pinakamahalagang bagay na maaari natin gawin para sa kahit sino ay ang sabihin sa kanila ang tungkol kay Jesus. Ang susunod na pinakamahalagang bagay na maaari natin gawin para sa mga tao ay pag-pray sila. Kaya nga mga kapatid, di ba, meron tayong 7 weeks of prayer. Dahil lahat ng tao ay open, kapag nag-open ka na, ipagpa-pray mo sila. Ang pagpe-pray na ito ay para sa iba, ay maaaring magbukas ng mga pintuan upang maibahagi natin si Jesus sa kanila. Ano pa, maaari nating paglingkuran ng mga tao sa pamamagitan ng paglalaan ng ating oras sa kanila. Ang oras ay isang mahalagang bagay po sa ating kultura. Kaya kapag gumugol ka ng oras para sa isang tao, ipinapakita nito na nagmamalasakit ka sa kanila. Maari nating paglingkuran ng mga tao sa pamamagitan ng pag-encourage sa kanila. Kasi po, maraming tao, mababa ang tingin sa sarili nila. Kaya nga, yung iba pa, hindi ba nagpapatiwakal? Kaya napakahalaga kapag may taong pumupuri at nagpapalakas ng loob sa kanila. Maaari din nating paglingkuran ng iba sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga practical needs, kahit maliit na bagay lang. Maaari nating paglingkuran ng iba sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila sa church. Bunga nito, may
maliligtas. At bilang isang church, ang bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkulin upang mailapit ang tao sa Diyos. Ito ay sa pamagitan ng paglilingkod natin sa iba't ibang paraan. Sabi nga po ninyo, iba't ibang paraan. Ang sabi ng Bible, faith comes by hearing. Yes, totoo po ito. Pero sa likod nito, maraming paglilingkod na kailangan upang maligtas ang isang unbeliever. May nag-pray, may nag-witness, may nag-imbita sa church. At nang makarating sila sa church, may bumati sa kanila, may nag-usher sa kanila, may nagturo sa kanilang mga anak, may nag-facilitate na nakaka-bless na worship, may naglinis ng church, may nag-imbitang libre ng kape. O masigit pa sa kape siguro, no? May nakinig sa kanilang kwento. At maging isang bahagi ka ng mga paglilingkod nito ay isang dakilang karangalan. Ibig sabihin, lahat tayo binigyan ng pagkakataon, ng opportunity to serve the Lord. Pwede ba palakpakan natin si Lord ng malakas? Mga kapatid, marami sa mga ginagawa natin sa buhay ang hindi talaga mahalaga. Hindi na ito magiging mahalaga sa susunod na linggo o sa susunod na taon o sa eternity. Pero tandaan ninyo, sa tuwing naglilikod ka sa pangalan ni Jesus, kahit gaano pa ito kaliit, mahalaga po ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, basahin natin ng malakas. Ready? Go! Kaya nga, uli, kay Lord, walang maliit na paglilingkod. Kahit ang pag-aalok ng isang bottled water, basta ginawa mo in His name, ay malaking bagay. Lahat ng pagsisilbi ay mahalaga. Marahil, hindi natin nakikita kung paano nagbubunga ang maliliit nating ginagawa. Pero, isang bagay yan tiyak. May pagbabagong nagaganap sa bawat taong ating pinaglilingkuran. Hindi po nasasayang yon yung ating paglilingkod. Maniwala po kayo. Halimbawa, many years ago, may dalawang lalaking teenagers na unbeliever. Nagkasundo silang umattend sa isang church service gaya nito. Kaso, napuno ang church at wala na silang makitang mauupuan. Kaya, nagpasal na lang silang lumabas. Pero may isang usher na pinigil sila at nagsabi, wait lang po. Hahanapan ko kayo ng upuan. Nang makakita ng bakante ang usher sa may bandang gitna, personal niya silang inahatid doon para paupuin. Noong gabing iyon, parehong tumanggap ang dalawang batang iyon kay Lord at naging Christian sila. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Billy Graham. Itong si Billy Graham, kalaunan ay naging international evangelist. Dinala siya ng pangaral ng mabuting balita at sa mahabang panahon at sa ibang bansa. Kabilang nga ang Pilipinas. Siguro kilala niyo si Billy Graham. Milyong-milyong tao ang nakarinig ng mabuting balita sa pamamagitan niya. Kabilang dito ang mga hari at pinuno ng mga bansa. Pero hindi alam nung usher na iyon na ganon ang magiging resulta ng isang maliit na paglilingkod na kanyang ginawa. Ano ang lesson, mga kapatid? Walang maliit na bagay sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ito ay mahalaga. Ang mga tunay na dakila sa kaharian ng Diyos ay ang mga taong ginagawa ang lahat ng paglilingkod, malaki man o maliit, sa parehong level ng dedication. Dahil alam niya na lahat ay may halaga. Nakikita man ito o hindi ng iba. Mga kapatid, pwede po ba tumayo tayong lahat? As we close, nais kong itanong ito sa inyo. Naisip niyo na po ba kung bakit
kayo narito sa GLCM Church, pakinggan po ninyo ito. Hindi ka dinala ng Diyos dito para lang umupo, magpalamig, ma-entertain, at makinig. Dinala ka ni Lord dito para maglingkod. Sa palagay po ba ninyo, may mas mahalagang bagay ka na pwedeng pagugulan ng buhay bukod sa paglilingkod kay Lord? If Jesus came to serve, then you were called also to serve. Mas mahalaga ito kaysa sa iyong karir, kaysa iba pang bagay na nagpapasaya sa iyo dito sa mundo. Lahat ng bagay na taglay mo, maging ang buhay mo ay lilipas, ngunit ang mga bagay na ginawa mo kay Lord, mananatili until eternity. At ngayong naunawaan mo na nanilikha ka niya, inihanda ka niya, iniligtas ka niya upang maglingkod. Ito ang tanong, paano ka gagamitin ng Diyos? Walang naglingkod kay Lord na nalugi, mga kapatid. Kapag ini-invest mo yung oras sa church, aani ka ng harvest sa eternity. Kapag ini-invest mo ang iyong pera sa church, nag-iipon ka ng treasure sa heaven. Kapag ini-invest mo ang iyong talents at ability sa church, pinaglilingkuran mo ang Diyos at ang mga tao, at ang Diyos ang nag-i-invest pabalik sa iyo. Mga kapatid, ang paglilingkod ay may epekto sa ating buhay at sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. Kapag nade-develop mo ang heart of a servant, nagbubunga ito ng greatness sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Mga kapatid, again, gusto mong maging great? Simulan na ngayon ng paglilingkod at ikaw ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. God's ways are higher than our ways. Sabi ng mundo, promote yourself. Sabi ni Lord, humble yourself. Ang sabi ng mundo, rule over others. Ang sabi ni Lord, serve others. Kapag nagpakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. Kapag itinataas mo ang iba, itataas ka ng Diyos. Kapag binebless mo ang iba, ibe-bless ka ng Diyos. Kapag nagbibigay ka sa iba, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo. Kapag nagseserve ka sa iba, may promise siya na gagawin kang great sa kanyang kaharian. Amen.